Hello, magandang gabi po. Ito naman tayo. Ito si Toto Tirador, doktor na, engineer pa. Doctor of Jurisprudence. So ngayon, ang pag-usapan po natin ay punta ba natin kay Bantag? Nasaan na ba si Bantag ngayon? Hindi ko alam kung saan siya napupunta ngayon. Yun ang pinaka-problema natin. Hanggang ngayon, pinoproblema namin at siya na lang ang hindi nahuli at saka yung isa, yung dalawa, yung Dimakulangan Brothers. Si Israel Dimakulangan at saka hindi ko magkamali si Eduardo de Maculangan. So ang status sa ngayon po convicted na po yung si yung apat na mayor de mayores ng sa prisuhan. Si si ano si si Alvin Cornis Talabra ng Batang City Jail. Tapos si Aldrin Micusa Galicia na hepe siya noon ng Sputnik Sige-Sige-Gang. Tapos si Alfie Piña Redonda na hepe ng Happy Go Lucky Gang dyan sa loob ng Bilibid na puro mga Ilonggo naman ang members. Tapos si Mayor yung nandoon sa nakakulong sa Iwahig Penal Colony. So ngayon sila po ay convicted na lahat at umami na sila. Lahat po ay umami na at hindi na pwede baguhin ang deklarasyon ng korte na sila ay nagkasala at sila ay inutusan sa pamamagitan ni Zolweta na second hand, right hand man ni Bantag na maghanap ng killer at ipapatay si Percy Lapid. In short, napatay si Percy Lapid. So, yan po yung nangyari. So, nung namatay na si Percy Lapid noong August 3, 2022 sa Santa Catalina Gate, dyan sa San Beda Homes, doon sa may Las Piñas, ay bali ang nangyari dyan ay sumuko yung mismong killer, si Joel Escorial, at sinuko niya ang baril na kanyang ginamit. So, at sinuko niya pa rin ang bank account, ang bank book ng kanyang BDO account, savings account, na kung saan hinulog ang pera na pambayad sa kanya sa pagpatay kay Percy Lapid. So, ngayon, at dahil doon ay na-discover na rin na sa totoo lang, na-discover na rin at nag-report na rin ang Anti-Money Laundering Council na may isang deposit na umabot sa 87 million pesos sa bank account po ni Bantag. Kung saan man nanggaling, iyon yung nakikita namin nanggaling po yun sa pinatayong malaking kulungan galing sa kontraktor. So, ngayon, kaya mayaman-mayaman si Bantag ngayon at sinasabi pa ni Percy Lapid kasi isa sa dahilan na nagalit si Bantag sa kay Percy Lapid ay yung in-expose, siniwalat siya ni Percy Lapid. Mga in-expose ni Percy Lapid sa kanya ay, number one, ay maraming mga preso sa panahon ng COVID na diniklara na namatay at kinremate. Pero ang katotohanan ng buhay ay pinasibat. Ito po sila yung mga mga high profile na mga bilanggo na ang kaso nila ay mga droga. So, para makasibat sila, kasama po dyan si J.B. Sebastian na sinasabi ni Percy Lapid. Kasama rin dyan si Amin Buratong na siyang hari nung Shabu Tianggi sa Pasig. Tapos, ayon sa kwento ni Percy Lapid, at kinuwento niya pa ito noong July 24, 2020, na kung saan ay kumita sa kapalit ng bayad ng mga 300 million, bayad ni Amin Buratong at saka ni si hiwalay naman bayad kay JB Sebastian, binigay kay Bantag para palabasin na patay na sila sa pamamagitan ng pagpatay, namatay ko na siya, nagkasakit sa COVID, at kumuha ng ibang mga nakadeposito ng mga bangkay na mga preso. Kasi maraming preso dyan na ideposito sa morgue na control ng
mga bilibid, at ginamit nila, pinalabas na iyon yung si Buratong, at iyon si JB Sebastian, at marami pa mga Chinese drug lords diyon na nakalaya na. Gumamit na sila ng ibang pangalan. At base naman po sa kwento ng kapitbahay ni JB Sebastian diyan sa Tondo, ay nagmayabang pa daw itong kapatid ni JB Sebastian na nandun daw sa Amerika si JB Sebastian. Gumagamit na ng ibang pangalan at nagpa-plastic surgery daw sa iba ng mukha. So kagaya rin kay Amin Buratong, bago siya nahuli siya sa Thailand na kung saan nagpa-plastic surgery siya. At ang nagpahuli naman kay Amin Buratong ay kanyang misis. Siyempre, ayon sa mga kultura ng Maranao, although pwedeng mag-asawa ng 4 na beses ang isang Muslim, pero siyempre, masakit din yan sa unang wife, sa unang asawa na makipagkakabit ba ng isang babae, ng ibang babae. So, sa galit ng asawa ni Amin Buratong, pinahuli siya at sinabi sa mga pulis kung saan siya makikita at kung saan siya sa Thailand nagtatago. Kaya doon siya nahuli sa Thailand. Pero ito ngayon, nang dahil dyan, at yumaman daw, sabi ni Copper Silapid, yumaman ng husto ito si Bantag. So, nagyumaman siya at noong September 1 or 2, 2022, ilang araw bago, isang buwan bago pinatay sa Copper Silapid, siniwalat din naman ni Copper na si Bantag ay namumutol ng kuryente sa mga bahay ng mga empleyado ng Bucor. Yung mga empleyado, kasi maraming empleyado dyan, kinuha ang Bucor na dyan na lang kasi sa lapad ng lupa, hinayaan sila magpatayo ng mga bahay doon at yung kuryente nila ay nakakabit sa Bureau of Correction at may metro. Nagbabayad sila sa metro. Pinutulan daw yun ni Bantag. So marami nagsumbong kay Persilapid at binanata ni Persilapid. So ngayon, ang kasunod nun, nung September 5, 2022, ay may pinadala na video yung mga opisyal, mga trabahante dyan sa Bilibid, pinadala kay Copper Silapid at noong September 5 ay nilabas niya po yun sa kanyang live stream. Kung saan nakikita sa live stream yung bahay ni Bantag na 2-story, dyan matatagpuan sa phase 5 sa Bill Air Subdivision sa Santa Rosa, Laguna. Nakita yung 2-story building at saka yung 11 sasakyan na nakaparada sa gilid ng kalsada katabi ng bahay ni Bantag. At yung katabing lupa na bakante sa bahay ni Bantag ay binili pa niya para may paradang ibang mga sports car niya. Sobrang yaman na talaga ni Bantag. Kahit nung in-interview sa ni Anthony Taberna during the kasagsagan ng kaso, ay inamin niya rin niya may lupa doon, pero sinabi niya anak niya bumili. Alam mo naman paano magkakapera ang anak. Di galing din sa tatay, especially kung wala pang trabaho yung anak. Tapos yung bahay, sinabi ni Bantag na inuupahan lang daw niya. Pero hindi niya pinakita kay Anthony Taberna ang titulo ng bahay kung nakapangalan sa ibang tao o hindi. At hindi niya rin pinakita ang ibang pangalan kung sinong dating may-ari para mapatunayan kung totoo nga inuupahan lamang niya. Ang magandang bahay na yun. So ibig sabihin, yun po mga expose ni Mr. Persilapid na nagbibigay ng paniniwala sa amin sa mga ebidensya na nahagilap namin na ang nag-utos na patayin si Copper Silapid, nag-utos ang nakikita lang naman kasi ng ebidensya namin na direkta nagsabi ay si Zolweta. Si Zolweta naman ay namatay. Namatay sa doon sa Barangay Mabiga sa Hermosa, Bataan. Na ang alam namin, may halos lahat ng lupa dyan sa Barangay Mabiga sa Hermosa, Bataan ay nabili na ni Bantag. May unang bahay dyan na bahay na luma na mansion, binili rin ni Bantag yan. So dyan mo makikita yung katibayan na kung gaano nakayaman si Bantag. Na ang tawag sa kanya ni Copper Silapid ay isang Cinderella ng DOJ. Kasi nga, mula sa parang nakatsinilas na lang yan nung natanggal sa pwesto dahil sa kaso na yung may 10 Chinese na mga nakakulong sa
nakakulong sa Parañaque City Jail na pinatay sa pamagitan ng granada. Nang bumisita sa kanyang opisina sa warden, bilang warden siya ng Parañaque City Jail, ay pumutok ang granada. Namatay itong 10 Chinese. At nagtago dyan si Bantag sa kaso na murder, 10 counts. Pero doon siya nagtatago din mismo sa Parañaque City Jail. Siyempre, mga tauhan niya yan, hindi sa sinabi kung nadyan siya nagtatago. At pinatrabaho niya sa kanyang abogado with masking, siyempre, magbibigay ng pera at namulubi doon si Bantag. Magbibigay ng pera para pababain ang kaso mula sa murder papunta sa homicide. Nung bumaba na sa homicide, saka lumitaw si Bantag at nagsampa ng piyansa. Nung nakapagpiyansa siya, ngayon nakapagdepensa siya at ang dinefense niya na pinaniwalaan naman ni Judge Baraquez. Ano ba naman si Judge Baraquez? Oh? Ba't pinaniwalaan mo? Kwento lang. Ang kwento ni Bantag, kaya daw nangyari nung namatay 10 Chinese dun sa Parañaque City Jail ay dahil pumutok ang granada. Ang granada naman daw ay pumutok dahil nabaril niya yung tao na may hawak ng granada. At binaril naman daw niya yung tao may hawak ng granada sapagkat po ay nung patapos niya pinatawag yung mga 10 na pumasok sa office niya, pumunta muna daw siya sa CR at nag-toothbrush. At habang natututbrush siya, ay pumipitik-pitik na tumatama sa dingding yung bala. May bumabaril doon sa kanya. Kaya sakay patago din siya sa pintuan at binaril niya daw yung may hawak ng baril. At yung may hawak na baril daw, may hawak din ng granada. Kaya boom, patay siya. Ano ba naman, Judge Baraquez? Sino ba naman maniniwala na totoo ang kwento yun? Unang-una, pinatawag mo. Nang pinatawag mo, ang inutusan mo na magtawag ay mga tauhan mo sa warden, sa mga warden. Dumaan kay Zulueta. Lahat. Siyempre, nakacheck yan. Walang may dalang mga baril. Paano magkakaroon ng baril o granada yung mga preso sa loob? Hindi man nakalabas. So, yan, one point. Dapat hindi natin pinaniwalaan ni Judge Baraquez yan. Next point. Sino ba namang tao magpapatawag ka ng bisita sa iyong office at pagkatapos tututbrush ka? Tako naman. Walang mangyari yan. Yan ang pangalawang imposible na mangyari. Pangatlong imposible mangyayari. Sino ba namang tao na gustong bumaril ang tao na nasa loob ng CR na hindi nakikita? Yan. Kaya hindi totoo yung kwento ni Bantag na binabaril daw siya. Pangatlo. Pang-apat, paano mo masasabi na sa dami-dami ng tao, alam mo, na baril mo? Paano mo baril? Siyempre, pag mabaril mo, makikita mo talaga, magpakita katawan mo. Tatamaan ka rin. Unang-una, nung nagtatago ka sa loob ng CR, sa pintuan, hindi mo alam kung sino sa mga labas ang pumipitik ng baril para sa iyo. Kaya Mr. Judge Baraquez, itanim mo na lang sa konsensya mo ito, Judge. Hindi pwede paniwalaan po ang kwento mo na yun nga ang depensa ni Bantag. Kaya yan pong history ni Bantag na namulubi siya. Nung namulubi na siya, napusuan siya ni Mr. Bongo at inirekomenda kay Mr. Duterte, inupo siya ngayon sa Bilibid. So nung inupo si Bantag sa Bilibid, yun na, kabawi siya ngayon. Kaya si Cinderella na walang sapatos, yumaman na si Cinderella. Yan po yung kwento ko bakit tinawag ni Percy Lapid na Cinderella si Bantag. So ito sa ngayon, natukoy na po na si Bantag talaga ay galit ng galit sapagkat una kay Percy Lapid lang sa may galit. Bakit? Kasi po wala pang ibang tao na nakabanat kay Bantag. Tingnan yung history. Wala pa ni ibang tao, kundi si Percy Lapid lang. Pangalawa, ni minsan hindi pa nakatikim ng matinding banat si Bantag. So ngayon, makita nyo lang ang galit. Pagkatapos inamin pa ni Bantag sa interview na matapos daw inilabas ni Percy Lapid yung DOJ, yung Cinderella ng DOJ, ay tumawag daw siya, nag-chat message daw siya sa Viber class, sa kanyang class sa Kaagapay. No? So ngayon, ang class niya, class 1996 sa Kaagapay. Yun ang advice sa kanya mga pulis sa Kaagapay na ipablatter niya at kasuhan yung libel. Hindi niya sinunod. Nag-text nito siya sa Viber kay Boying Rimulya ng DOJ. Hindi rin daw siya pinansin. So, ngayon, itong mga ka-text ni Bantag, ito ang dahilan, yung mga kaklase niya sa group chat nila sa Kaagapay class na 1996 na PNPA, ang aking tinatawagan, mag-resign kayo kung hindi maaresto ang kaklase ninyo si Bantag.
Akalain mo dami-dami na nila ngayong general? Inapoint sila. Marami na silang general ngayon. Nung isang araw ng pinanumpa na ni General Marbil. Oh, ang leading dyan, ang pinaka numero 1 nilang classmate dyan sa kaagapay class na sikat, yung police director ng Central Luzon Police Office. Yung si Jane Salvador Pajardo. O, class 1996 yan. Tapos, ang isa pang matinding kaklase ni Bantag, although hindi siya natuloy na graduate na 96, 97 na siya gumraduate, ay si Colonel Edelberto Leonardo, na yung pinanser, may hawak ng pera, lahat ng pumatay noon, siyang binagbibigay ng pera, lahat ng makapatay ng mga sangkot sa droga. It's either tulak o yung talagang sugapa. So, yan po. At saka di kaya HVT, high value target. At di kaya yung ninja cups. So, yan po yung mga kaklase ni Bantag. Paano kayo mahuhuli nito? Kung ganun yan. Kaya lahat kayo na class 1996, nakagapay class, mga general na kayo lahat, mahiya naman kayo, mag-resign kayo pag hindi ninyo mahuli si Bantag. Nahuli na ito si Nick Torre, kababayan ko pa naman sa Marbil, ay ikaw dapat nangako ka na ihuli mo, hantigin mo si Bantag. Oh, hanggang ngayon, nahuli mo na si Kibuloy. Ang hirap kayo huli ni Kibuloy, nahuli mo pa. Si Digong Duterte, ikaw pa naghuli. Eh, bakit si Bantag hindi mo mahuhuli? Oh, hinahamon kita, Nick. Bas kuya mo ako kasi mas matanda ako sa'yo. Kaya, Nick, pareho tayong taga Coronadal. Bigyan mo naman ng dangal ang Coronadal. Ipakita mo na mahuli mo si Bantag. Kasi ano ka pang klase bang PNPA officer ka? Kung ganun lang nan, yung kaya mo lang hulihin yung sugo ni BBM. Dahil sinugo ni BBM, hulihin si Kibuloy, nahuli mo. Sugo ni BBM, nahulihin si Duterte, nagyabang ka pa. Basta bigyan ka lang ng eroplano, kayang-kaya yan. Sinabi mo pa yan sa Senate hearing Sinabi mo pa yan sa mga interview sa iyo Nagmamayabang ka pa galing Ilonggo talaga. So ngayon, dahil kung anong inutos ni BBM ay sinusunod mo, may utos ba? Tanong ko lang sa iyo, Nick, may utos ba si BBM na ipahuli si Bantag? Wala ata, no? So, ang akala naman ng lahat, ang nagpapatay ang sa likod ni Bantag na nag-utos patayin si Percy Lapid ay si Digong. Pwede sabihin na si Digong. Kasi maraming beses na binira ni Percy Lapid si Digong. Pero isa rin ang dahilan, kinampanya din ni Percy Lapid si Digong nung panahon ng eleksyon sa 2016. Kaya lang nadismaya siya kay Digong sa daming pinatay. Ganon po yun ang sinasabi ni Percy Lapid. Ang dami niyang binira tungkol kay Duterte. Tapos, hindi rin nakawala sa kanyang pagbibira si Bongbong Marcos. Ang dami rin binira niya sa mga Marcos. So, ang tanong, may kinalaman ba si Digong? Sa likod ba siya? Isa ba ng utos kay Bantag? O may kinalaman si BBM? Kasi binira din ng husto ni Percy Lapid si BBM. So, sino sa dalawa? Ito, tingnan ninyo. Sino sa panahon ni Bantag nung pinatay si Percy Lapid ay noong October 3, 2022. At bago niyan, mayroong nilabas si Percy Lapid na mga bira kay Bantag na for the first time niya nakatikim ng banat. Pero, siyempre, kahit si Mardi Infante, never once in her lifetime, si Miriam Santiago, Defensor Santiago, nagsampa ng libel case. Kaisa-isang tao labang sinampahan ni Miriam Santiago ng libel case. Si Mardi Infante labang. Ay, Mardi, kumusta ka na? Oo. Pero, winidraw naman Parang nagtapos nagpatawaran sila. So, ganon din si Bantag. Parang Miriam din niya na hindi nakatikim ng bira. Sobrang galit ni Bantag kaya pinapatay niya. Pero,
Pwede ba si Bongbong Marcos sa likod? Kasi si Bongbong lamang ang pwede sumikrito tatawag kay Bantag. October 2022, wala na si Duterte. Wala na siyang, hindi na siya susundin. Kita mo yung mga inappoint ni Duterte na inappoint ni Bongbong, tinraidor sa lahat. Andiyan si Anyo, tinraidor, pinlano pa kung paano hulihin si Bantag, si Duterte. Nandiyan si Gibo Teodoro. Ang asawa ni Gibo Teodoro, ginawa pa ni Duterte na ambassador. Tinraidor pa niya. Oh, nandiyan yung mga Rimulya na yan. Oh, tinraidor pa nila. In other words, pwede rin, marami rin kasi nagsasabi na si Bongbong ko, yan ang nasa likod ni Bantag. Pwede rin. Si Duterte, pwede rin. Pero isa lang nga klaro. Sa ilalim na batas, kung sino lang ang tinuturo ng ebidensya, na si Bantag lamang ang aming ebidensya na hawak, alam ko po ang ebidensya kasi ako po ay personal na involved sa kasong ito. Spokesman po ako ng mga Mabasa family sa kay Percy. So, alam na alam ko po ang aming ebidensya ay nagtuturo si Bantag lamang. Number 1, si Bantag lang ang pwedeng mag-utos kay Zulueta. Na si Zulueta naman, siya naman nag-utos sa mga bilanggo. So, pwede bang ibang tao? Pwede bang si Duterte na wala na sa pwesto tatawag kay Bantag? Pwedeng tumawag kasi bata niya eh. Pero susundin ba ni Bantag? Pagdadalawang isip yun. Kung si Bongbong tumawag, pwede. Alam mo naman ugali mga Pilipino eh. Kahit ayaw, gagawin. Kita mo si Nictore, kahit ayaw niya, ginawa niya kasi utos ni Bongbong Marcos. Ganun po yung ugaling Pilipino. Kaya kayo mga class 1996, kaagapay, ano pa ang salita ng kaagapay? Makipag-agapay pa kayo eh. Sinong kaagapay nyo? Kriminal? O ang Pilipino? Ihulihin nyo muna si Bantag bago kayo magyabang. Puro na kayo general, halos lahat kayo, general na kayo. Ikaw naman, patrol party list, Bustos, Colonel Bustos, tumulong ka rin anong klase pagka-congressman mo. Tapos hindi ka tutulong pag-aresto. O, kaklase nyo rin yan, kahit 1997 na gumraduate, si Colonel Eduardo Edelberto Leonardo. Oh, siyempre, junior na yan sila. Pati si Ruina Garma, junior na yan. Kaya, ibig sabihin, lahat kayo na class 1996 may obligasyon kayo sa Pilipinas. Una, pinag-aral kayo ng libre ng mga Pilipino. Gamit ang buwis ng mga Pilipino, pinag-aral kayo ng libre. Kaya, dapat tumbasan nyo rin, ibalik nyo ang ipinag-aral sa inyo. Walang iba makakahuli niyan, kahit si Nictore, hindi niya kaya yan. Sa totoong kwento lang. Maliban na lamang kung makipag-cooperate ang class 1996 ng kaagapay class ng PNPA. At kung ganon, lahat ng PNPA dapat hiwag muna gagawing PNP chief. Sino bang kalaban ngayon ang apat ang tinitingnan para maging PNPA chief? Sino ang tinitingnan? Sabi ni Alfred Dalison na aking kasama sa journal nung araw, ang maglalaban-laban daw ay, sino ba? Sabi niya, ito, sinabi niya, si Nictore, si Nartates, sino pa bang iba? May dalawa pang sinabi siya eh, kung sino bang magiging si Nictore, Tating Nartates, si Edgar Alan Ucubo, tsaka si Major General Antonio Abirin. Yan na sinasabi ni kaibigang Alfred Dalison. At by the way, kayong mga class 1996, ha? Marami kayo. Sino-sino ang mga prominente na class 1996? Si Marlo Roy Alzate, Christopher Acop, Noel Ponoliera. Sino pa? Mga Brigadier General na kayong lahat. Si Patrick Sanggalang, si Sosya Director Brigadier General Bugnalbal,
Ay, hindi. Si Bugnalbal umalis na sa serbisyo. Pinalitan siya ni Patrick Sanggalang. O, sino pag ibang mga PNP class 1996? So, marami sila. Marami sila. Sa ang class 1996 ng PNPA ay 122. Merong 116 ang ang lalaki, was 6 na babae. Tapos, ang 70 sa kanila ay naging pulis. Ang 15 sa kanila ay nakaretiro na. At ang 11 ay patay na. Tapos, kaagapay class, so, ang nangyari dito, 31 kaagapay class men have become police star rank generals. Nako, kasama na si Bantag dyan. So, ang problema natin ngayon, majority sa general natin ngayon sa PNP service ay puro kaagapay. Kaya wala tayong magagawa kung ayaw nila hulihin. Kaya dyan na lang, ibinibigay ko ang trabaho sa mga membro ng kaagapay class. Mag-resign kayo kung hindi nyo mapaisuko si Bantag. Yan lang po ang aking hiling sa inyo. Magandang gabi po.